Manong pakiusap naman po. Pagmamakaawa ni Mawara sa guard para lang payagan siyang pumasok sa kumpanya. Gusto niyang makausap si Ivo at makahingi ng tawad. Ilang beses na siyang nagpabalik-balik sa lugar na yun. Subalit hindi siya pinagbibigyan at alam niyang utos yun ng binata because she ruined Ivo's trust. Pasensya ka na, Mawara. Mahigpit na bilin ni Sir Ivo na hindi ka na pwedeng pumasok sa kumpanya niya. Kailangan ko po talaga makausap si Sir Ivo, Manong. Parang awan niyo na po. Inilingan lang siya ng guard. Sorry po talaga, ma'am. Mawawalan po ako ng trabaho kung pagpipilitan niyo ang gusto niyo. Pahayag nito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi bagsak balikat na tumalikod at naglakad na lamang palayo. Dating nagtatrabaho si Mawara Sandoval sa Montenegro Corporation. Subalit na dahil sa pustahan nila ng mga katrabaho niya na paibigin ng isang Ivo Montenegro, kapalit ang trip to Italy na ticket, ay nawalan siya ng trabaho. Nalaman ng lalaki ang kanilang pustahan, na ngayon ay pinagsisisihan niya. Ang gawing biro o laro ang pag-ibig ay para kang naghahabi gamit ng mga sinulid. Kapag nakabuhol-buhol na ito ay mahirap nang ayusin. Kung hindi na ito maaayos ay kailangan na itong putulin. Mahal niya si Ivo, subalit ayaw na nitong maniwala sa kanya. Hindi pa nakakalayo si Mawara nang makita niyang pumarada ang sasakyan ni Ivo sa tapat ng kumpanya nito. Kaya patakbo siyang bumalik sa may gate. Wala siyang pakialam kung makapal na ang mukha niya. Subalit kailangan niyang makabalik sa trabaho alang-alang sa munting anghel sa sinapupunan niya. Sir Ivo! Tawag niya sa lalaki nang makababa na ito sa sasakyan. Alam ni Mawara na naririnig nito ang pagtawag niya. Ngunit naglakad lang ang lalaki na parang wala itong naririnig. Malalaki ang mga hakbang niya upang makalapit lang siya rito. Ivo, please, kausapin mo naman ako. Mabilis niyang hinawakan ang kanang braso nito para sana huminto ito at harapin siya. Ngunit marahas lamang siyang hinawi ng lalaki kaya napaatras siya. Go away! Sigaw ng binata. Ivo, bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magpapakita pa sa akin, di ba? Muling sigaw nito. Ramdam ni Mawara ang pagkapuot nito sa kanya. Sa masamang tingin pa lamang nito ay parang kayang-kaya na siya nitong saktan. I'm sorry, Ivo. Please pakinggan mo muna sana ako. May sasabihin lang Nabitin ulit ang sasabihin ni Mawara sa ere nang magsalita si Ivo. Gusto lang naman niyang magpaliwanag kung bibigyan lang siya ng oras na magsalita. Pero sa aura lang ni Ivo ngayon ay mukhang hindi siya nito pagbibigyan. Guard, ilayo niyo siya sa akin. Kapag hinayaan niyo siyang makapasok sa kumpanya ko, lahat kayo mawawalan ng trabaho. Maliwanag? Matigas na utos ni Ivo sa mga gwardya at nanlilisik pa ang mga mata nitong tumingin sa dalaga. Matapang naman niyang sinalubong ang tingin ng binata. Kasing lamig to ng yelo. Isa lang naman ang gusto ni Mawara. Ang sabihin dito na buntis siya. Baka sakaling bumalik ang tiwala nito sa kanya. Alang-alang sa kapakanan ng anak niya ay pinakalma niya ang kanyang sarili at huminga muna siya ng malalim. Kahit wag mo na akong patawarin agad, Ivo. Ibalik mo lang ako sa trabaho. Kailangan ko talaga yun. Pakiusap niya na ikinangisi ng binata. Saan mo naman nakuha ang kakapalan ng mukha mo, Miss Sandoval? Malamig na tanong ni Ivo. Talagang tinawag na siya sa apelido niya. Ivo, sasabihin ko lang naman na a lie is still a lie, Miss Sandoval. There will never be truth. I know, pero please pakinggan mo naman ako. I said leave. I don't wanna hear anything from you. Gusto niyang depensahan ng sarili niya, ngunit sarado na ang isip nito para sa kanya. You're being consumed by the guilt of your actions, Miss Sandoval. Kaya siguradong panibagong kasinungalingan na naman ang sasabihin mo sa akin. Huling tapak mo na to sa company ko. Umalis ka na at huwag na magpapakita pa kahit kailan. Mariin na saad ni Ivo sa kanya. Nang tumalikod ito ay hahabol pa sana siya, ngunit humarang na ang mga security guard. Ivo! Umiiyak na sigaw ni Mawara sa pangalan nito. Kinaladkad na siya palabas ng 2 guard na para bang sako na itinapon sa labas ng kalsada. Aray! Napadaing siya sa pagkakatumba niya dahil sumadsad sa semento ang 2 siko niya. Ramdam niya ang sakit at hapdi mula roon kaya tiningnan niya ang siko. Pinunasan niya ang pulang likido roon gamit ang laylayan ng damit niya. Okay lang, Mawara. Kasalanan mo naman talaga eh. Pangungumbinsin niya sa sarili. Kung tutuusin ay deserve naman niya talaga ang masaktan dahil sa panloloko niya sa lalaking walang ginawa kundi ang mahalin siya ng tunay.
Tinanggap nito ang pagkataon niya at pinagmulan, pero binigo niya. Nagkakilala sila ni Ivo sa kumpanya nito. Isa siyang admin staff doon. Noong una ay talagang aloof at tahimik ang binata. Ngunit nagawa niya itong kaibiganin. Nakuha niya ang loob nito dahil sa inakala nitong senseridad niya. Simula noon ay nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Doon din nagsimula ang kanyang planong pagpapaibig kay Ivo. Nakalaunan ay naging totoo na. Sana magawa mo akong patawarin, mahal ko. Tumayo siya at pinagpag ang dalawang kamay bago naglakad papalayo sa lugar na yon. Mahal niya si Ivo. Hindi biro ang inalay niyang pagmamahal sa lalaki. Ibinigay niya ng buo ang sarili dito. Na kailanman ay hindi niya pinagsisisihan. Tumutulo ang luha ni Mawara pero walang maririnig na iyak habang naglalakad siya. Kailangan niyang maging matatag sapagkat hindi lang buhay niya ang nakasalalay, kundi meron pang munting anghel sa sinapupunan niya na gustong mag-exist sa mundong ginagalawan nila at yun ang importante sa kanya para lumaban siya sa buhay. Nagugutom ka na ba, baby? Tanong ni Mawara sa 2 buwang pinagbubuntis niya habang hinihimas-himas ang kanyang impis na tiyan. Teka lang ha, maghahanap lang si mama ng karinderya para makakain na tayo. Sorry baby ha, ginigutom ka ni mama. Tirik na tirik man ang araw ay hindi alintana ni Mawara ang init na tumatama sa kanyang balat. Tinitipid niya ang kaunting pera dahil kahit ang panghuling sahod niya sa kumpanya ni Ivo ay hindi na ibinigay sa kanya. Maski ang plane ticket mula sa pustahan nila ay pinunit nito. Wala siyang mahanap na karinderya o turo-turo na afford ng maliit niyang budget. Sari-sari store mismo ang nadaanan niya. Nagpasya siyang bumili ng kahit na ano, kahit pandawid gutom lang. Ulila na siya sa ina at ama, kung kaya't mag-isa na lamang siya sa buhay. Subalit sa edad na 23 ay masasabi niyang nakakasurvive naman siya kahit mag-isa. Yun ay dahil sa magandang sahod niya sa kumpanya ni Ivo. Pero paano na ngayong wala na siya sa kumpanya nito? Paano na sila ng anak niya? Skyflakes at mineral na water ang binili niya saka siya umalis doon. 3,000 na lamang ang perang natitira sa kanya. Inaasahan na niya na kapag nasa Maynila siya ay mas maraming gastusin. Kasama na riyan ang pagbabayad ng renta sa apartment na ngayon ay napalayas na rin siya dahil na-delay siya ng upa. Inilabas ni Mawara ang wallet niya. Tiningnan ang laman nito. Kasalukuyan na siyang nakaupo sa isang waiting area. Kung hindi ko makakausap ulit si Ivo, paano na ako nito? Paano ko titipirin ng 3,000 to? Itatago na sana niya ang pitaka niya ngunit isang mabilis na kamay ang umagaw sa wallet niya, sabay kumaripas ito ng takbo. Ang wallet ko! Magnanakaw! Sunod-sunod na sigaw ni Mawara, sabay habol sa lalaking humablot ng wallet niya. Marahil sa mga oras na yon ay sinisingal na siya ng karma, sapagkat walang tumulong sa kanya ni isa. Hanggang sa nawala na sa paningin niya ang magnanakaw. Napagod din siya sa pagtakbo. Ramdam ni Mawara ang panghihina. Napaupo na lamang siya sa kung saan at tahimik na umiyak. Nang marinig niya na tumunog ang kanyang tiyan ay agad siyang napatayo. Lakad takbo na binalikan niya ang binili niya kanina na basta na lamang niyang ibinaba sa kinauupuan niya. Masama na po ba akong tao, Lord? Tanong niya habang nakatingala sa itaas. Wala na siyang nadatnan na skyflakes at mineral water. Alam ko naman po na mali ang pakikipagpustahan ko sa mga katrabaho ko. Pero totoo po yung pagmamahal ko kay Ivo. Alam niyo po yun. Hindi na alam ni Mawara ang gagawin dahil sadyang pinagkaitan na siya ng langit, lalo na ng pag-asa. Tulad ng makahanap ng trabaho, para sana sa kanila ng baby niya, pero wala. Dahil tila band na rin siya sa Manila at alam niyang si Ivo ang may utos. Makapangyarihan at mayaman ng taong binangga niya, kaya hindi na siya nagtataka na kaya siya nitong ipa-blocklisted sa mga kumpanya. Lalo pa siyang naawa sa sarili nang bumuhos ang ulan. Sa sama ng loob ay naglakad na lamang siya sa gitna ng ulan. Wala na rin siyang pakialam kahit basang-basa na siya. Maya-maya ay may bus na huminto sa kanyang tapat. Wala siya sa wisyo kaya hindi niya ito pinansin. Sakay na, miss. Madali tayong magkasakit sa panahon ngayon pero napakahirap pa rin lalo at mahal na mga gamot. Sinserong pahayag ng lalaki sa kanya. Sa palagay niya i-helper ito ng driver ng bus. Saan to papunta, Manong? Tanong niya habang pasakay sa bus. Sa probinsya ng Santa Maria pero ibababa ka namin sa pwede mong masilungan. Sagot ng konduktor, kaya tumango siya at umupo sa dulo. Muling niyakap ang sarili. San ka ba tutungo? Bakit naman nagpakabasa ka sa ulan?
Hindi ko po alam, Manong. Lutang niyang sagot. Kung gusto mo, sa terminal na lang, miss. Sige po, salamat, Manong. Anya. Walang ideya si Muwara kung saan ang probinsya ng Santa Maria. Bago lang ito sa pandinig niya, ngunit taimtim siyang nanalangin para sa safety nila ng baby niya. Samantala, nasaksihan kanina ni Ivo kung paano kaladkarin ng mga tauhan niya si Muwara palayo sa kanyang kumpanya. Nakita niya rin kung paano ito itinulak ng malakas ng mga guards kaya nasubsob sa semento. Galit na lamang ang nangingibabaw sa kanyang dibdib. Wala na siyang awang maramdaman para rito, kaya hindi niya sinupil ang mga gwardya. Ayaw din niyang dapuan ng konsensya kung lalapitan niya ito at nakitang umiiyak at nasasaktan. Kaya tinikis niya ang sarili kanina. Sinira na niya ang tiwala ko. Kaya bakit ko pa siya pakikinggan kung puro kasinungalingan na lang ang lahat? Naiinis na saad ni Ivo. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang imahe nitong umiiyak, ay nararamdaman niya ang kirot sa dibdib niya. Yun ang pinaka-iniiwasan niya. Kaya mula nang malaman niyang pinagpupustahan lamang siya ni Muwara, sinabi niya sa sarili na kakalimutan na niya ang damdamin para dito. Maging ang mga kaibigan nito na nakipagpustahan ay pinatanggal niya 1 linggo na ang nakararaan. Kasalukuyan siyang nasa opisina niya. Nagkalat ang mga papel sa sahig dahil lahat ng yun ay itinapon niya. Fresh graduate pa lang noon si Ivo nang i-turn over na sa kanya ng daddy niya ang Montenegro Corporation, isang factory ng sugarcane. Ang mga bigas at sugarcane ay galing din mismo sa farm nila sa Santa Maria, ang Hacienda Montenegro. Ngayon ay 30 na siya. Handa na sana siyang mag-settle down, pero nauwi lang sa wala ang kanyang pangarap na magkapamilya. Ang masakit pa, tunay niyang minahal si Muwara, pero ang pagmamahal nito ay hindi niya alam kung tunay din ba. Sa mahigit 1 taon nilang magkarelasyon, ibinuhos niya lahat ng pagmamahal sa babae, pero sinaktan lang siya. Sir Ivo? Pukaw ng sekretarya niya mula sa intercom. Ano yun, Jonah? Kalmadong tanong niya. Nasa kabilang linya po si Sir Imar. Gusto ka po niyang makausap. Napakunot agad ang noo niya. Imbis na mag-e-emote siya sa nararamdaman niya, subalit heto, bubulabugi na naman siya ng bunsong kapatid na nag-aaral ng dentistry. Sige, Jonah, kausapin ko siya. Anya. Ilang sandali lang ay kausap na niya ang kanyang kapatid. Kuya, bungad sa kanya ni Imar. Anong problema mo, Imar? Kuya, meron ka na bang balita kay Kisses? Si Kisses ang apo ng mayordoma nila sa hacienda na umalis na. Dahil kailangan na raw ng lola nitong magpahinga sa trabaho sapagkat may katandaan na rin. Ngunit na-inlove yata ang kapatid niya sa apo nito kaya palagi na lamang siyang kinukulit dahil alam nito na siya ang may kakayahang gawin yon. Imar, ang taong ayaw magpahanap ay hindi talaga mahahanap. 1 taon ka nang naghahanap mula nang umalis sila. Hindi ka ba napapagod? Nag-aaksaya ka lang naman ng panahon mo. Bitter na saad ni Ivo. Pero kuya, mag-aaral ka na muna at kapag tapos ka na, saka mo na siya hanapin. Kahit 24/7 pa, Imar. Sige na, marami pa akong gagawin. Alam niya nakukulitin lamang siya ng kapatid kaya umiiwas na siya. Tinutulungan niya rin naman ito sa paghahanap kaso ay wala pa rin talagang balita sa babaeng pinapahanap nito. Hindi rin alam ng mga magulang niya kung saang probinsya ang mga to nakatira. Kainis naman oh. Sige na nga at mukhang mainit ang ulo mo. Siya nga pala, tinatanong ako ni Mami, uuwi ka raw ba sa hacienda, kuya? Hindi, busy pa ako ngayon. Saka na kapag marami na akong libreng araw na umuwi riyan sa hacienda. Nagpahatid lang ako kay Manang Presi ng bagong harvest ng mga prutas. Naglinis din siya sa bahay ko. Dagdag income daw nilang mag-asawa kaya pinagbigyan ko na lang. Ikaw ba uuwi rin? Pag-iisipan ko muna, kuya. Busy rin ako ngayon sa school eh. Sagot ni Imar sa kanya. Okay, pero dahan-dahan lang sa pagpapatakbo ng sasakyan, Imar, kapag umuwi ka rin sa hacienda. Makinig ka muna sa balita, parang may paparating daw na bagyo. Mag-ingat ka. Habilin niya sa kapatid. Sige po, kuya. Salamat. Nang mawala na sa kabilang linya ang kapatid ay napahinga na lamang ng malalim si Ivo. Tumayo na siya. Isa-isang dinampot ang papeles sa sahig. Kailangan na niyang makalimutan ng babaeng nanakit sa kanya at isang tabi muna ang nararamdaman. Ibinuhos na lamang niya ang oras niya sa pagtatrabaho. Sa biyahe ni Muwara papunta sa probinsya ay naalimpungatan siya nang makaramdam ng mahinang tapik sa kanyang pisngi. Nagawa pa niyang umungol sa kadahan-dahang nagmulat. Inilibot niya ang paningin sa paligid.
Lulan pa rin siya ng bus. Iha, isang matandang babae ang pumukaw sa diwa niya. Iha, nagangat siya ng tingin sa matanda na kalaunan ay bumaba sa inaabot nitong kumot. Gamitin mo muna itong kumot, Iha. Kanina pa kita nakikitang nanginginig dyan. Basa ka pa naman. Sinserong pahayag ng ginang. Salamat po. Nauutal na pasasalamat ni Mawara sa matanda na nagmagandang loob sa kanya. Hindi na nagsalita si Mawara o nag-usisa pa rito. Ramdam niya ang panginginig niya. Dahan-dahan niyang inabot ang kumot at mabilis na binalot sa katawan niya. Heto pa, Iha. Pagkain at tubig, baka nagugutom ka na. Lumiwanag ang mukha niya kasabay ng pagtunog ng kanyang sikmura. Maraming salamat po, Lola. Hulig po kayo ng langit. Gutom na po talaga ako. Mangiyak-ngiyak na sabi niya sa ginang. Walang anuman, Iha. Ika nga ng mga amo ko ay kindness is everywhere daw and sharing is caring. Ngumiti pa ang ginang kay Mawara. Sa puntong yun ay nakaramdam siya ng pag-asa. Ang bait naman po ng amo niyo, Lola. Mabait talaga sila, kaya nga kaming mga trabahante nila ay mahal na mahal namin sila. Kompleto pa ang mga benepisyo namin doon, katulad ng healthcare, scholarship sa mga anak ng trabahador, tamang pasweldo at libreng bigas. Pagbibida ng matanda sa kanya, magaan ang loob niya sa ginang, yung wala siyang nararamdaman na negative na energy para matakot dito. Pwede po bang sumama na lang ako sa inyo, Lola? Lakas loob na tanong niya. Hindi agad nakapagsalita ang matandang kausap niya. Nakita niya itong natigilan at nag-isip pa bago bumaling sa kanya. Nako po, Lola, kung hindi po pwede okay lang naman po, nagbabakas sakali lang naman po ako. Mabilis na pagbawi ni Mawara, umiling pa siya. Alam niyang nakakahiya yon, ngunit wala na siyang choice kundi ang sumama na lamang dito kung sakaling pumayag to. Parang isa kang ibon na nawalan ng pakpak, Iha. Hindi na kayang lumipad na pinili na lamang na mahulog sa lupa. Naghihintay ka na lang sa nilalang nakakain sa'yo. Maswerte ka dahil tao mismo ang kukuha sa'yo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lahat ng bagay may dahilan. Makahulog ang pahayag nito. Lola, hindi ko na rin po talaga alam kung saan pa ako pupunta. Tama po kayo. Para po akong ibon na nawalan ng pakpak. Kaya para na po akong mawawalan ng bait kakaisip kung paano mabubuhay. Malungkot na saad niya. Nagbabadya na naman ang kanyang mga luha. Kawawa ka naman pala, Iha. Ano bang nangyari sa'yo? Nawalan po ako ng trabaho. Pinalayas din po ako sa apartment tapos nanakaw pa ang pera ko natitira. Hay, ang saklap pala nang nangyari sa'yo. O siya, sige. Pwede kang sumama sa akin, Iha. Kukup-kupin ka namin ng asawa ko. Pero mahirap ang buhay namin sa probinsya. Lalo na kung isa ka lamang trabahador sa hasyenda. Hindi bagay sa kagandahan mo ang buhay doon. Kaiba rin ang buhay mo rito sa Maynila. Okay lang po, Lola. Ang mahalaga po ay may matutuluyan ako. Kaya ko pong mag-adjust. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Alang-alang po sa magiging anak ko. Siya na lang po ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Buntis ka pala? Gulat nitong tanong. Marahan lang siyang tumango. O siya, sige. Kung yan ang gusto mo, Iha. Ano nga pala ang pangalan mo? Mawara Sandoval po, Lola. Mawara. Ang pangalan ko naman ay Presi. Pero tawagin mo na lamang akong Nanay Presi. Nakakatanda masyado kapag Lola na. Birong sabi nito na ikinangiti niya. Salamat po, Nanay Presi. Ano pang ginawa niya sa Maynila? Inutusan ako ng anak ng amo ko na maghatid ng bagong harvest ng mga prutas sa bahay niya. Naglinis din ako roon para dagdag sweldo namin ng asawa ko. Paliwanag nito. Hindi na nag-usisa pa si Mawara. Tila kailangan na naman niyang magpahinga dahil muli siyang nakaramdam ng panghihina. Hinayaan na rin siya ng kausap na magpahinga. Saksi ang langit sa paghihirap ni Mawara, ngunit ang mapadpad siya sa Hacienda Montenegro kahit papaano ay nagbago ang takbo ng buhay niya. Kinupkup nga siya ni Nanay Presi at itinuring na parang tunay na anak. Kaya labis-labis ang pasasalamat niya sa mag-asawa. Wala pa lang mga itong anak kaya masaya din ang mga ito na nakilala siya. Bilang ganti, pinag-aralan niya mga trabaho sa asyenda upang makatulong siya sa gastusin sa araw-araw. Hanggang sa magsilang siya ng malusog na sanggol, anak na babae na pinangalanan niyang Idia Ara. 5 taon ang mabilis na lumipas simula nang umalis si Mawara sa Maynila. Isang umaga ay naghahanda siya sa araw-araw na gawain.
Magiging busy sila sa pag-aani ng mga mangga. Suot ang sayap na sombrero sa ulo, naka-jacket, nakamaong na pantalon at bota naman sa panyapak. Saka siya naglagay ng hand towel sa leeg para pamunas kung pagpapawisan na siya. Idya? Tawag ni Mawara sa kanyang 4 na taong gulang na anak. Idya Ara! Yes po, nanay! Masiglang sagot nito. Ilang segundo nga ay nasa harapan na niya ang bubwit na tumutulo ang pawis sa noo papunta sa pisngi nito. Nagpakit pa to sa kanya. Dahilan kaya lumitaw ang 2 malalim na bili nito sa pisngi. San ka naman nanggaling anak? Nako, ikaw talagang bata ka. Usisa niya sa anak. Kasama nito ang alagang aso na mas matanda pa rito. Kinuha niya ang towel sa leeg bago pinunasan ng pawis ng bata. Napawis ako, nay, no? Naglaro po kasi kami ni Pandoy. Katwiran ng bubwit at napahagikik pa. Alam niyang may kiliti ito sa leeg. Amoy pawis ka na nga, Idya. Bagong ligo ka pa lang kanina, tapos ngayon ang asim-asim mo na agad. Sorry po, nay. Malambing na sabi lang ng bubwit. O siya, pakikuha ng baby powder dun sa kwarto. Tapos kumuha ka na rin ng bagong damit mo nang mapalitan natin ng suot mo. Agad naman itong sumunod sa inuutos niya. Masunuring bata naman ang anak niya kahit minsan ay makulit. Bumalik din ito agad nang makakuha ng damit at baby powder. Heto na po, nanay. Thank you, nak. Mag-harvest lang kami sa manggahan, ha? Huwag makulit, okay? Huwag kang takbo ng takbo, lalo na kapag tirik ang araw. Masakit sa balat. Habilin ni Mawara habang abalang pinapalitan ng damit nito. Tumango naman ang bubwit at yumakap ito sa leeg niya nang matapos na niya ang ginagawa. Yes po, nanay. I love you po lagi-lagi. Malambing na sabi nito. Hinalikan siya sa labi tapos sa magkabilang pisngi niya, kaya napapikit siya. Napakasweet talaga ng anak niya. 4 na taon na ito at sa Hasyan na pinagtatrabahuhan niya pinanganak. Mula nang kinupkup siya ni Nanay Presi, hindi na sila umalis sa lugar. Naroon na rin ang buhay nilang mag-ina. Kahit tapos siya ng kolehiyo ay hindi na rin siya nag-isip na mag-apply sa mga kumpanya. Isa pa'y natatakot na rin siyang sumubok dahil baka mapahiya na naman siya at sabihin na blacklisted siya gaya ng ginawa noon ni Ivo para gawing miserable ang buhay niya. Kapag naaalala niya ang nakaraan, iniisip na lamang niya ang anak niya upang hindi siya masaktan. I love you too, anak. Ang bili ni nanay, ha? Paalala niya. Nag-thumbs up naman to. Yes, nay. Copy po. Talaga? Ano-ano nga yung mga bili ni nanay, anak? Paninigurong tanong niya. Alam niya kasing makulit ang anak niya. Maya-maya lang, makikita na naman niyang tumatakbo ito sa labas kahit mainit. Huwag pong makulit. Huwag takbo ng takbo kung mainit sa labas. Huwag pong lalapit sa malaking bahay. Dahil magagalit sa makukulit na batang may-ari ng hasyenda. Tapos po huwag makikipag-usap o sasama sa hindi kakilala. Bibong sagot nito. Bili nito. Inisa-isa pa sa daliri nito ang habilin niya. Okay, very good. Sige, alis na ang nanay, ha? Okay po. Bye-bye po, nanay. Pupunta po kami ni Pandoy mamaya, ha? Magme-merienda po kami. Masayang informa nito. Napangiti na lang si Mawara. Ugali na kasi nito ang pumunta sa trabaho niya tuwing oras ng merienda niya upang kumain doon. Libre kasi ang merienda nila sa trabaho at pwede silang puntahan ng kani-kanilang pamilya at kaibigan basta hindi oras ng trabaho. Of course, anak. Sa inyo ang merienda ni nanay. Kung lalabas kayo mag-jacket ka at mag-sombrero, okay, Idya? Opo, nanay. Babay po ulit. Ingat ka po. Lumabas ng bahay si Mawara. Pinuntahan na niya kung nasaan ang mga kasamahan niyang nagtatrabaho sa hasyenda. Isa na ang mag-asawang kumupkup sa kanya. Hindi naman siya nangangambang iwan mag-isa si Idya sa bahay dahil may mga kapitbahay naman sila na nagtitingin-tingin dito. Isa pa'y hindi naman kalayuan ng trabaho niya sa bahay nila. Anytime ay pwede niyang silipin doon si Idya. Madalas naman ay sumasama to sa manggahan. Sa susunod na pasukan ay papasok na ito ng kinder kaya mas magtatagal na ito sa eskwelahan. O Mawara! Bungad sa kanya ni Tatay Igme nang makarating siya sa manggahan. Ito ang asawa ng kanyang Nanay Presi. Bakit po, Tatay Igme? Nakangiting tanong niya sa matanda. Hinubad niya ang sayap na sombrero na gawa sa dahon ng nyog para panangga sa mainit na araw. Anak, pakisalansan mo na lang sa basket ang mga manggang napitas nang makuha na mamaya ng malaking truck. Sige po, Tatay Igme, masusunod po.
Dahan-dahanin mo lang para hindi masira. Hindi biro ang maging kawani sa hasyenda, lalo na kung hindi ka sanay sa trabaho, kaya nahirapan talaga si Muwara noong mga unang buwan. Masanay kasi siya sa trabaho sa harap ng computer. Ngunit naghirap man siya pero si Idia ang ginawa niyang lakas at inspirasyon. Hindi man kasing laki ng sahod niya sa Maynila ang sahod niya sa hasyenda ngayon, ayos lang dahil masaya naman siya sa piling ng mag-asawa at ng anak niya. Simple lang ang buhay sa hasyenda. Hindi rin sila namomroblema sa kakainin araw-araw dahil masipag magtanim si Tatay Igme ng mga gulay sa kanilang bakuran. May mga alaga din silang mga manok. Libre naman ang bahay nila mula sa hasyenda. Ang ilaw at tubig ay kasino lamang ang kanilang konsumo buwan-buwan. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob sa mag-asawa, sinikap talaga niyang aralin ang trabaho sa hasyenda kahit nabuntis siya noon. Alam niyang kung 3 silang magtatrabaho, mas magiging magaan ang buhay nila at hindi sila magiging pabigat mag-ina sa 2 matanda. Opo tay, ako na pambahala rito. Sige, dun muna ako sa dulo anak. Paalam nito. Ay, oo nga pala anak. Baka sakaling magtagpo mamaya ang landas namin ni Don Ismael. Kakausapin ko siya na ipasok ang apo ko sa scholarship niya. Diba at papasok na ang apo ko? Habol pa nito. Opo, salamat po talaga ng marami Tatay Igme. Walang anuman Muwara. Kapag natapos ka na riyan ay pwede ka nang magpahinga. Tawagin mo na lang din ang aking apo para makapagmerienda na siya. Malapit naman na matapos ang pagka-harvest natin. Mahabang pahayag pa ng matanda. Pagkatapos noon ay naiwan na siya sa kanyang ginagawa. Sa bakuran ng bahay ni Muwara, maglalaro lang sana si Idia Ara kasama ang alaga niyang aso. Ngunit bigla itong nawala sa kanyang paningin. Pandoy! Tawag niya habang hinahanap ito sa likod ng bahay nila. Subalit ni anino ng aso niya ay hindi niya talaga makita. Nagpa siya siyang hanapin si Pandoy sa sugarcane. Naisip niyang baka nagtatago lang ito roon. Subalit sa kakalakad niya ay hindi niya namalayan na nakalayo na pala siya. Tinatahak na niya ang daan patungo sa malaking bahay na pinagbabawal sa kanya ng kanyang ina. Dire-diretso lang siya sa paglalakad, hanggang sa nakarating na nga siya sa bukana ng mansyon ng pamilya Montenegro. Wow! Namamanghang bulalas niya habang nakatingin sa mansyon na pinagbabawal. Nakita niya na may 2 batang lalaki ang naglalaro sa bakuran. Dahan-dahan siyang tumalikod para sana umalis na. Ngunit huli na dahil nakita na siya ng mga ito. Hoy! Sino ka? Sigaw ng isang boses batang lalaki. Hindi niya alam kung sino sa 2 ang nagsalita dahil nakatalikod na siya. Marahan niyang kinagat ang pang-ibabang labi saka pumikit. Sorry po. Alam ko pong hindi po ako pwede rito. Mangiyak-ngiyak na sagot niya. Nakaramdam na siya ng takot. Tatakbo pa lang sana palayo si Idia nang mabilis siyang maharangan ng 2 bata. Magkamukha ang mga ito, pareho din ng damit. Sorry na po, huwag niyo po akong isumbong. Hinahanap ko lang po ang alaga kong aso. Pakiusap niya. Pinagdaop pa niya ang magkabilang kamay at umiyak na siya ng tuluyan. Hindi kami nangaaway ng katulad naming bata, huwag ka nang umiyak. Pahayag ng isang bata na walang ngipin sa harapan, kaya huminto siya sa pag-iyak. Huwag kang matakot sa amin, sabi ng batang lalaki na kompleto ang ngipin. Lumapit ito sa kanya at pinunasan ang mga luha niya sa mga mata gamit ang laylayan ng puting damit nito. Ako pala si Isaac, pakilala pa nito. At ako naman si Isaiah, kambal kami ni Kuya Isaac. Ako po si Idia Ara. Ang ganda pala ng pangalan mo, Idia. Bagay sa'yo, maganda. Huwag ka nang iyak ha, friends na tayo. Pahayag ni Isaiah na ikinangiti niya. Salamat Isaiah, sige po friends. Pero teka, sabi ni Isaac sa kanya. Tinitigan nito ang mukha niya. Bakit po Isaac? Parang pamilyar ka Idia, parang may kamukha ka. May dimple ka rin oh. Po? Ay oo nga, kamukha mo si Tito Ivo. Usal nito. Ayun, tama ka kambal. Kaya sabi ko rin sa isip ko parang may kamukha siya eh. Segunda naman ni Isaiah. Sasabihin ko nga rin sana yan sa kanya, Kuya Isaac. Magkamukha sila ni Tito Ivo, no? Ganun po talaga, may kamukha sa dyan mga tao. Ano po palang ginagawa niyo sa malaking bahay? Tanong ni Idia sa kambal sabay turo sa mansyon. Anak kami ni Tatay Imar.
Anak siya ni Lolo Ismael na may-ari nitong hasyenda. Nandito kami dahil ikakasal ng nanay at tatay namin. Paliwanag ni Isaac sa kanya. Okay, sige po. Mauna na po ako. Paalam niya. Akma siyang aalis na nang pinigilan na naman siya ng mga ito. Bakit parang takot na takot ka, Idia? Bait naman kami Di ba friends na tayo? Tanong ni Isaac. Kasi po, bawal kaming lumapit sa mansyon. Sinong may sabi? Si nanay po. Hindi yun. Hindi naman haunted house ang mansyon ni Lola Oo nga, friends naman na tayo. Saka para may kilaro kami ni Kuya habang nandito kami sa hasyenda. Sabi naman ni Isaiah. Halatang mababait naman ang kambal. Basta po bawal. Galit po si nanay. Sige po, hahanapin ko pa ang aso ko. Pagmamatigas ni Idia. Ano bang pangalan ng aso mo, Idia? Pandoy. Pandoy ang pangalan ng aso ko, mga kuya. Sige, tutulungan ka lang namin maghanap sa aso mo si Pandoy. Magkasabay na wika ng kambal. Sige pa, salamat. Masayang bulalas naman niya. Napatitig siya kay Isaiah. Kahit magkamukha ang kambal ay makikilala pa rin niya ito. Bakit pala bungal ka, Isaiah? Napagikik ang bata. Saka pinakita sa kanya ang ngipin nito. Binunot na ni tatay ang baby tooth ko para maging gwapo raw ako kung tutubo na ang permanent tooth ko. Paliwanag nito. Wow, ang galing naman! Komento ni Idia. Magaling na dentist ang tatay namin at gwapo pa. Pagbibida naman ng kakambal nitong si Isaac. Pwede din ba ako magpabunot ng ipin sa tatay nyo? Kung sasakit ang ipin ko, saka pwede nang ipabunot. Ha, Isaac, Isaiah? Makulit niyang tanong sa magkapatid. Sure, Idia. Basta mga kaibigan namin, libre na. Dami namin dinala na kaibigan dati sa klinik ni tatay. Libre lahat. Bait tatay namin Yung si Makmak na kaibigan namin, hindi na sinulid ni Mang Kuloy ang nabunot sa ngipin niya. Si tatay na. Kaya magsabi ka lang kapag sumakit ngipin mo, Idia ha. Libre din yan kay tatay. Yay! Salamat po mga kuya! Masayang sabi ni Idia at tumalon-talon pa habang naghahanap na sila ng nawawalang aso. Walang anuman, Idia, sagot niya Isaac. Basta kung mahahanapan na natin si Pandoy, maglaro na tayo Sabay akbay pa nito sa kanya. Wala nga talaga silang sinayang na oras para maghanap sa aso ni Idia na nawawala. Hanggang sa naisipan nilang magplano at naghiwa-hiwalay sila upang mas madali nilang mahanap ang hinahanap nila. Nakarating na sila sa mismong bakuran ng mansyon dahil sa kakaikot kung saan-saan. Sa entrada ng hasyenda ay seryosong tinatanaw ni Ivo ang kapaligiran. Huminto siya sa pagmamaneho dahil gusto niyang maglakad-lakad sa pamilyar na lugar na ilang taon din niyang hindi napasyalan. Malapad at maunlad ang Hacienda Montenegro na pinamamahalaan ng ama ni Ivo. Siya naman ang namamahala sa korporasyon nila sa Maynila. Nagmana siya sa daddy niya pagdating sa pamamahala ng negosyo. Ivo is clever and skillful pagdating sa hasyenda, kaya malayo na ang narating niya. Wala sa plano ni Ivo na umuwi sa hasyenda, kundi lang siya kinulit ng mommy niya para sa family dinner nila. At para na rin sa nalalapit na kasal ng kapatid niyang si Imar, na alam niyang dumating na sa hasyenda kasama ang pamilya nito. Napapailing pa siya nang maisip niya na parang kailan lamang ang 6 na taon na ipinipilit nitong tulungan siyang hanapin si Kisses. Ngunit tadhana na rin pala ang dahilan kung bakit nakita at nagkatuluyan ng mga to. True love is not new. It is lasting. Komento niya. Naniniwala naman talaga siya sa pag-ibig. Sadyang dinaya lang siya ng tadhana. Ivo? Napangiti siya nang makita ang kanyang ama na papalapit sa kanya. Kasama nito si Mang Igni. Mukhang may pinag-uusapan ng dalawang Ginoo. Siya na ang naglakad palapit sa mga ito saka siya nagbano sa ama. Akala ko hindi ka uuwi ngayon, anak. Kinukulit na po ako ni mami Ayokong mas lalong sumama ang loob niya. Siya nga po pala, ano ang pinag-uusapan niyo at dito lang kayo nag-uusap sa daan? Tanong ni Ivo. May kalayuan pa ang kinaroroonan nila sa mansyon nila. Tila naglalakad-lakad lang ang dalawa. Pinag-usapan lang namin ng scholarship para sa apo ni Igbe, anak. Sagot ng daddy niya. Nabalitaan naman niya dati na may inampon ng mag-asawa pero hindi na niya inusisa pa. Pero alam niyang walang anak si Tatay Igme at Nanay Presi. Kaya masaya siya para sa mga to. Sige na, son. Tumuloy ka na sa mansyon.
Mamaya na po ako, Dad. Mangangabayo na muna ako. Papunta po talaga ako sa kwadra. Oh, tabang-tama. Tara, samahan ka na namin. Pagkarating sa kwadra ay agad niyang nilapitan ang paborito niyang kabayo. Si Makisig to, Dad. Mukhang malakas pa ang kabayo ko ah. Komento niya habang hinahaplos ang ulo ng dating alaga. Tila nakilala rin siya ng alaga niya kahit na ilang taon din siyang hindi nakabisita sa hasyenda. Oo, medyo matanda na yan kaya wag mo masyadong papagurin. Ang mabuti pa anak, ipagpaliban mo na muna ang pangangabayo mo. Hindi ka pa yata nakakadiretso sa mansyon eh. Hindi pa nga po. Namiss ko po kasing hasyenda kaya naisip kong maglibot-libot muna sana. Ay siya, mauna na kami sa'yo ni Igme. Sasabihan ko rin sila sa mansyon na maganda ng mga paborito mo. Mamaya ka na mga bayo, tumuloy ka na muna sa bahay at siguradong matutuwa ang mami mo. Naroon na rin ang mga pamangkin mo. Sige po, Dad. Maglalakad-lakad lang ako saglit. Susunodin po ako agad. Sumang-ayon sa kanya ang daddy niya. Pag-alis ng dalawang matanda ay nagsimula na siyang maglakad-lakad. Exercise na rin niya yon. Hanggang sa may bumangga sa likod niya habang papunta na siya sa kanyang iniwang kotse kanina. Aray! Boses yun ng batang babae. Mabilis niya itong nilingon. Nang makita na sumalampak ito sa damuhan, ay dinaluhan niya ang bata. Oh, I'm sorry munting binibini. Paghingi niya ng paumanhin dito. Tinulungan niya itong tumayo. Nang magtama ang kanilang mga mata ay hindi niya inaasahan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Lalo na nang umiyak na ang bata. Hey, stop crying kid. Pag-aalo ni Ivo rito, pero mas lalo lamang nitong nilakasan ng pag-iyak. Nataranta siya. Binuhat niya ang bata at isinayaw-sayaw ito para tumahan lang sa pag-iyak. Shh! It's okay baby. I'm sorry. Hinapos niya ang likod ng ulo nito. Ang maliliit nitong mga braso ay pumulupot na sa leeg niya. Sinumsob ang mukha sa kanyang balikat. Tahan na baby. Nasaan ba yung masakit? Yung head ko po. Mahinang sagot naman ng bata sa kanya. Humihina na rin ang pag-iyak nito sa balikat niya. Kaya wala siyang ginawa kundi isayaw-sayaw ito katulad ng ginagawa ng daddy nila noon kapag umiiyak ang bunsong kapatid niyang si Imar noong baby pa ito. I'm sorry baby ha, hindi kita nakita eh. Baba na po ako sir, baka hinahanap na po ako ng nanay ko. Sabi nito sa kanya at naramdaman niyang lumuwag na ang pagkakayakap ng maliit na braso nito sa leeg niya. Ibinabanan niya ang bata dahil hindi naman na ito umiiyak. Sorry talaga baby ha. Okay lang po. Hindi na po masakit head ko. May hinaha. Nabitin sa ere ang pangungusap ng bata sa harapan niya nang may sumigaw ng mga bata rin. Ida! Tito Ivo! Tawag ng mga ito. Napangiti si Ivo. Ang mga pamangkin pala niyang sina Isaac at Isaiah ang dumating. Anyari po kay Ida, Tito. Kilala ni Ivo kung sino sa kambal ang nagsalita. Ang pamangkin niyang si Isaac na kompleto ang ngipin sa harap. Nabunggo ko kasi siya habang naglalakad kami. Kilala niyo pala siya? Opo, friend po namin si Ida, Tito. Ganun ba? Kailangan natin siyang dalhin sa mansyon. Nandoon ba ang tita ina niyo, kambal? Tanong niya sa kanya mga pamangkin. Opo, Tito. Magkasabay na sagot ng magkapatid. Agad na silang nagtungo sa hasyenda. Malapit na ang kotse niya kaya sumakay na sila roon lahat. Ayaw pa sanang sumama ni Idia dahil magagalit daw ang nanay nito. Ngunit pinilit nila itong tatlo. Sa labas pa lamang ng mansyon ay tinatawag na ni Ivo ang pangalan ng kanyang kapatid na babae. Ina! Bumaba ka muna rito. Kuya, bakit ka ba sumisigaw? Nagtatakang tanong ng kapatid niyang si Ina. Sakto na naroon lamang ito sa ingranding sala ng mansyon. Kausap ang mami nila. Check her out please, Ina. Masakit daw ang ulo niya. Baka malakas ang impact ng pagkabagsak niya kanina. Nagkabanggaan kasi kami habang naglalakad. Ihiga mo muna siya sa sofa, kuya. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa kwarto. Wika nito na nagmamadaling pumanhik sa silid. Ibinaba na nga ni Ivo ang batang babae sa sofa. Nakabuntot pa rin ng kambal sa kanila. Nabulabog ang mga kasambahay sa hasyenda dahil sa pagsigaw niya kanina. Bumalik din agad ang kapatid niya upang suriin ang bata. Samantala, palingalinga naman si Muwara sa paligid sa labas ng bahay nila. Kanina pa niya hinihintay ang anak niyang si Idia. Nadatnan niyang walang tao sa bahay. Nakalimutan na yata ng anak ko nang kumain ng merienda. Sana naman kaya siya nagsuot?
Mawara, anak. Napalingon naman siya sa tumawag sa kanya. Bakit po, Tay? Bakit parang namumutla kayo? Tanong ni Mawara nang makalapit na ito sa pwesto niya. Mawara, magmadali ka at puntahan mo si Idia sa mansyon ng mga Montenegro. Naroon siya ngayon. Kinabahan naman siya nang marinig ang balitang yun na daladala ni Tatay Igme. Ang bilis ng pintig ng puso niya. Ano po ang nangyari sa anak ko, Tay? At bakit nasa mansyon po siya? Nag-aalalang tanong niya. Mabilis nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi ako sigurado, Mawara. Basta nabalitaan ko lang na naroon siya. Pumunta ka na lang sa hasyenda, susunod kami ng nanay mo. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Mawara. Kumaripas na siya ng takbo patungo sa malaking bahay ng pamilya Montenegro. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag napahamak ang nanay niya. Alam niyang malaki ang pagkukulang niya sa anak dahil palagi itong naiiwan mag-isa sa tuwing kumakayod siya. Subalit kailangan niya yung gawin para mabuhay sila. Nasaan ang anak ko? Yun agad ang mga katagal lumabas sa bibig niya pagdating niya sa mansyon. Nakita niyang may nagkukumpulan sa may salas, kung kaya't nilapitan na niya ang mga to. Nandoon nga ang kanyang anak. Nakaupo ito nakatabi ang isang magandang babae. Idia! Umiiyak na tawag niya sa anak. Lumuhod siya sa tapat nito. Sinuri niya ang maliit nitong katawan. Nanay! Mahina pero malambing ang boses nito. Halata rin ang paghingi ng paumanhin doon. Saan ang masakit sa iyo, anak? Masakit po ang head ko, Nay, oh. Sumbong nito sabay turo sa ulo. Ilang beses na hinalikan yun ni Mawara. Ano ba kasi ang ginawa mo, anak? Bakit nanakit ang ulo mo? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang aalis ng bahay? Hinintay kita kanina sa manggahan pero hindi ka dumating. Tapos narito ka pala. Naiiyak pa rin si Mawara. Sorry po, nanay. Hanap ko po kasi si Pandoy. Pasaway po siya. Umalis nang hindi nagpapaalam. Ganun ba? Sa susunod, kay nanay ka muna pupunta para samahan kang hanapin siya, okay? Opo, nanay. Next time po. Sorry po ulit. Di na po mauulit. Okay lang, anak. Ang mahalaga okay ka. Bakit ba sumakit ang head mo? Damangga lang po ako ng Ginoo, Nay. Sagot nito na may itinuro sa isang direksyon. Tiningnan naman yun ni Mawara. Nanlaki ang mata niya nang makilala ang taong itinuro ng anak. Ivo? Nauutal na sambit niya sa pangalan nito. Maski ito ay parang nagulat din. Palipat-lipat na ang tingin sa kanilang mag-ina. Ako nga. Anak mo ang batang yan? Malamig na tanong nito. Higit siyang nakaramdam ng takot. Halos manginig na nga siya. Hindi niya inaasahan na muling magkukrus ang landas nila ni Ivo. Dagdag pa na lahat ng nasa paligid nila ay sa kanila nakatingin. Subalit bakit nga ba nasa Hacienda Montenegro ang dating nobyo? Wala siyang alam tungkol sa pamilya ni Ivo maging sa pamilya Montenegro. Pero minsan na siyang na-curious kung kamag-anak ba ng lalaki ang pamilyang Montenegro. Ngunit isinantabi na muna niya yon dahil mas inabala niya ang sarili sa pagkayod. Oo, anak ko siya. Marahan na sagot ni Mawara. Muli niyang niyakap si Idia. May band-aid na ito sa gilid ng noo. Huwag ka na mag-alala sa anak mo, Mrs. Maliit na sugat lang ang natamo niya. Nanakit lang dahil sa hapdi. Wala naman masyadong dugo ang lumabas. Nahilo lang siya pero normal yon kapag medyo biglaan ng pagkakabagsak. If ever na manakit pa rin ang ulo niya, sabihan mo lang agad ako. Paliwanag ng babae na gumumot yata sa anak niya na malamang ay doktor. Nabalitaan na niya dati na may anak na doktor sina Sir Ismael. Maraming salamat po sa paggamot sa anak ko. At pasensya na rin po sa abala. Hindi na po kami magtatagal dito. Aalis na po kami. Paalam ni Mawara. Tumayo na siya upang pangkuin si Idia, na sa tingin niya ay maayos naman na ang lagay. Idia, yung aso mong si Pandoy ay nahanap na pala namin. Isang batang lalaki naman ang humarang sa kanila. Talaga? Nahanap niyo si Pandoy? Nasaan siya? Masayang tanong ng kanyang anak. Nagtaka si Mawara dahil mukhang close agad ang mga to. Sumagot naman ang mga batang lalaki na tumakbo si Pandoy kaya di kasama ng mga to. Pero muli ay nagpaalam na si Mawara sa lahat. Hindi na niya pinansin pa si Ivo na natitiyak niyang mariing nakatitig sa kanilang mag-ina. Akala nga niya ay hahayaan na silang umalis ni Ivo. Subalit tumabol ito sa kanila nang makalabas sila ng malaking pinto ng mansyon. Sandali lang. Narinig niyang sambit nito. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad.
I said wait, Muwara. Doon na siya napahinto ng sumigaw na to. Ano ang kailangan niyo sa akin, sir? Kaswal na tanong niya lang. Binalingan niya ang anak na inosenteng nakatingin lang sa kanya. Nginitian niya ito dahil mukhang daman nito na may tensyon. Saan kayo nakatira? Natigilan siya sa tanong ni Ivo. Bakit niyo po ako tinatanong yan, sir? Pauwi na po kami ng anak ko. Kailangan niya magpahinga. Gusto ko lang malaman kung saan kayo nakatira, Muwara. Mariin siyang napapikit. Sa may likuran po ng hasyenda, may mga bahay po ron para sa mga tauhan ng hasyenda at doon kami nakatira. Nagpaalam na ulit si Muwara. Sa puntong yun ay hinayaan na sila ni Ivo na makaalis. Dinaluhan naman sila ni Nanay Presi na tila papunta pa lamang sa malaking bahay. Nag-usisa ang mga ito tungkol kay Idia. Ipinaliwanag naman ni Muwara ang totoong nangyari. Naiwan namang nakatulala si Ivo. Nakikita pa rin niya ang imahe ng batang babae kanina. Hindi niya inaasahan na anak pala ito ni Muwara. Sa tingin niya ay nasa 4 na taong gulang pa lamang ito. 5 taon ang nakalilipas mula nang maghiwalay sila ni Muwara. Posible kayang siya ang ama ni Idia? Subalit paano kung mali pala ang hula niya? Paano na lang kung may asawa na pala ang dalaga? Pero napansin niya ang pagkakahawig nila ng bata. Hindi pwede. Bulong niya. Saka siya bumalik sa loob ng mansyon. Hinanap ang daddy niya. What happened, Ivo? Bungad na tanong ng kanyang ama. Kilala niyo ba ang babaeng yun kanina, Dad? Sino? Ang batang dinala mo ba rito? Oo, si Idia Ara yun, apo ni Igmi. Ang alam ko ay anak siya ng inampo ni Igmi 5 taon nang nakararaan. Dito rin nagtatrabaho ang anak-anakan niya, si Muwara. Masipag ang batang yun at mabait na anak kaya masayang-masaya si Naigmi na ampunin nila si Muwara. Buntis pa nga siya nung ampunin ng mag-asawa, kaya si Naigmi na ang nagtaguyod sa mag-ina. Paliwanag ng daddy niya. Naalala ni Ivo ang nangyari sa kanila ni Muwara sa kondo niya 5 years ago. Kaya posible nga ang nasa isip niya ngayon. Bakit? May problema ba, Ivo? Kadarating mo lang dito, mukha ka ng depressed, son. Kilala ko po ang babaeng yun, Dad. She's my ex-girlfriend. Hindi ko alam na nagkaanak pala siya. Usal niya dahilan kaya natigilan si Sir Ismael. Maging ang mga kapatid niyang naroroon ay hindi na rin nakaimik pa. Kung ganoon ay apo ko pala si Idia, anak? Sambit ng mami niya. Hindi pa po ako sigurado, Mami. Pero napansin daw ng kambal na kamukha mo si Idia, kuya. Sabat naman ng kapatid niyang si Ina. Napansin ko rin yun nung una kong makita si Idia sa taniman, Ivo, anak. Pero naisip ko na baka nagkataon lang naman. Kwento naman ng kanyang ama. Hala kuya, baka naman anak mo nga siya kung ex mo pala ang mami niya. I don't know, Ina. Mom, Dad. Why don't you talk to Muwara, iho? Kung apo ko si Idia, hindi pwedeng pabayaan natin siya. Sabat ng mami niya. Pero bakit hindi sinabi sa iyo ni Muwara na buntis siya? Hindi ba maganda ang paghihiwalay niyo? Dugtong pa nito. Sa kwarto na po muna ako. Sagot lang niya. Nalilito pa siya. Ayaw na muna rin niyang pag-usapan pa ang nakaraan nila ni Moana. Walang sabi-sabi ay pumanhik na nga siya sa kanyang kwarto. Naiwan ng pamilya niya sa salas na puno ng katanungan. Sa isang gabi lang ay hindi nakatulog si Ivo. Ang dami niyang iniisip. Alam niya na pagkatapos niyang pagtabuyan noon si Muwara, ay hindi na ito bumalik pa sa kumpanya nila. Hindi na rin niya nakita maski ang anino nito. Subalit naalala niya na tila may gusto itong sabihin sa kanya. Ang tungkol kaya sa pagbubuntis niya? Posibleng yun nga. Ay, Ivo, nababaliw ka na naman. Bakit ba hindi mo siya pinakinggan noon? Mahal mo siya pero hindi mo siya nagawang pakinggan man lang. Mas pinairal mo ang galit mo. Paano kung anak mo nga si Idia? Ang laki ng kasalanan mo sa kanila. Madaling araw na siyang nakatulog kakaisip. Nagising lamang siya sa pagtahol ng isang aso. Bumangon siya. Saka nagtungo sa balkonahe ng kanyang silid. Kagabi ay nag-iisip siya ng dahilan kung paano pupuntahan si Muwara. Ngayon ay mukhang may idea na siya. Malamang ay itong aso na to ang tinutukoy ng mga bata na hinahanap kahapon. Nagkusa na nga siyang pumunta sa bahay ng mag-asawang kumupkop kay Muwara. Hawak niya ang tali ng aso. Nagdala rin siya ng fresh fruits para dalhin sa mag-ina. Kalmado lang siya sa mga oras na yon. Ayaw na niyang pangunahan pa siya ng galit. Walang maidudulot kung paiiralin niya ang sama ng kanyang loob. 5 taon na rin naman ang nakalipas. Palagay niya ay wala na yun sa kanya.
Sa totoo lang ay labis niyang namiss si Mawara. Kung wala lang silang hindi pagkakaunawaan noon, malamang nga ay niyakap niya to kahapon. Ngunit dinaga siya at nahiya sa dating nobya. Nasa labas pa lang siya ng bahay ni na Tatay Igme ay ang pag-iyak ng isang bata ang naririnig niya. Alam niyang si Idia yon. Nanay, ang alaga ko pong asong si Pandoy. Nasa malaking bahay. Naiwan siya ron. Baka po hindi siya pakainin dun. Wawa po Pandoy ko. Dinig niyang sabi ni Idia na sigurado siyang si Mawara ang kausap. Kukunin naman siya mamaya ng lolo mo, anak. Maghintay na lang tayo rito, okay? Hindi na kasi tayo pwedeng bumalik doon. Bawal na. Boses naman ni Mawara ang narinig niya. Nang mag-ingay si Pandoy ay nakuha na niya ang atensyon ng iba. Si Pandoy, nanay! Umuwi na po siya! Masayang bulalas ng bata. Binitiwan ni Ivo ang tali ng aso nito. Patakbong lumapit dito ang bubwit saka yumakap sa alaga. Pandoy ko, umusta po ikaw? Gutom ka ba? Namiss kita. Sorry na iwan kita ha. Paumanhin ni Idia sa aso. Kumahol naman ang aso at ikiniskis pa ang ulo sa dibdib ng bata. Waring sinasabi na ayos lamang ito. Pagkaway tumingala si Idia kay Ivo. Hala po, ikaw po ulit, Sir Ginoo. Ngumiti siya sa bata. Ako nga, Idia. Dinala ko lang si Pandoy. Mukhang miss ka na niya eh. Kumusta na pala ang sugat mo sa ulo? Hindi na ba masakit? Malambing na tanong pa niya sa bata. Salamat po. Opo, okay na po ako, Ginoo. Hindi naman po malaki ang sugat ko eh. Sinabi na po yun kahapon ni Doktora Ina. Ngiting-ngiting sambit nito. Lumuhod si Ivo upang hindi mahirapang tumingala si Idia. Marahan niyang hinimas ang ibabaw ng ulo nito. Mula sa peripheral vision niya ay nakita niya ang babaeng nakatayo hindi kalayuan sa pwesto nila. May dala ka pong mga prutas, Ginoo? Para saan po yan? Inosenteng tanong ng bubwit. Binalingan niya ng tingin si Mawara sabay bigay ng basket dito ng prutas nang siya'y tumayo muli. Mailap ang mga mata ng babae. Sinasadyang tumingin sa ibang direksyon. Hindi mo ba kukunin ng mga dala ko, Mawara? Tinanggap naman ito ang dala niyang prutas. Maraming salamat po, sir, pero sana hindi na kayo nag-abala pa. Formal na pasasalamat nito. Ang tono nito ay parang dati niya itong baguhang empleyado na ganoon kung magsalita. Mahiyain at dinumero ang sinasabi. That's for Idia. Naisip ko kasi na maganda yun sa kanya. Salamat po ulit. Nagpunta rin ako rito, hindi dahil manunumbat ako sa mga nagawa mo sa akin 5 years ago. May gusto lang ako malaman. Inaasahan ko na magagawa mong sagutin ng mga katanungan ko, Mawara. Sige po. Marahan na sagot lang nito. Idia anak, maaari bang pumasok ka na muna sa loob? Puntahan mo muna ang lolo't lola mo. Pakainin mo na rin si Pandoy, baka nagugutom siya. Sige po, nanay. Ginoo, salamat po sa putas at pagbring po sa Pandoy ko Pasasalamat naman ng bata. Kumuway pa ito kay Ivo. Ang matamis ng ngiti nito ang dahilan kung bakit kumakabog na naman ang dibdib niya. Kasing bilis yun noong unang kumubog ang dibdib niya sa unang pagkikita nila ng ina nito sa kanyang kumpanya. You're welcome, Idia. Napahagik-hik pa ang bubwit sa katuluyang pumasok sa bahay ng mga ito. Kung gusto mo, sa loob na lang tayo mag-usap, sir. Agara na wika ng babae. Itinuro pa ang nakabukas na pinto. Okay, mauna ka na. Nagulat tuloy si Tatay Igme at Nanay Presi nang makita siya roon. Senyorito Ivo. Magandang umaga po. Gusto ko lang pong makausap si Mawara. Paalam niya sa mga ito. Ang mag-asawa na ang tumayong mga magulang ng dalaga, kaya natural lamang na magpapaalam siya. Naiwan na nga sila ni Mawara sa salas. Nakayuko lang ito. Napansin niya ang ilang beses na pagpisil nito sa kamay. Alam niyang kinakabahan na to. Pansin niya na medyo nangitim ito pero maganda pa rin to. Marahil dahil babad sa init ng araw sa hasyenda, kaya hindi na ito kasing puti ng dati. Napatikhim muna siya bago nagsalita. 5 years ago. Anong gusto mong sabihin nun sa akin, Mawara? Magpapaliwanag ka ba tungkol sa dare ng mga katrabaho mo noon? Hindi. Narealize ko ng pagkakamali ko noon. Hindi ko na yun maitatama pa. Nangyari na eh. Aminado si Ivo. Noong naghiwalay sila ni Mawara na labis din na pangungulila niya rito. Minsan ay naisip niyang hanapin to. Subalit pride na lang talaga ang naiwan sa kanya noon. After that day, saan ka pumunta? Muling tanong niya.
Hinahanap pa rin niya ang emosyon na dati niyang naramdaman. Yung galit at pagkapuot, ngunit wala siyang makapang kahit na anong ganoong damdamin, kundi ang pagkasabik, pangungulila at pagmamahal na hindi niya inaasahan na meron pa pala. Higit pa nang makita niyang muli si Mawara. Hindi ko alam, parang isa akong palaboy na walang bahay na uuwian. Sabi ni Nanay Presi parang araw akong ibon na nawalan ng pakpak. Basta na lamang ako sumakay ng bus noon habang basang-basa ng ulan. Naawa ata sa akin ng konduktor dahil para akong wala sa sarili na naglalakad sa ulanan. Hanggang sa napadpad ako sa lugar na to dahil kusa akong sumama kay Nanay Presi na siyang nagbagandang loob na pakainin ako. Kwento nito na parang maiiyak na. Are you pregnant at that time? Yun gusto mong sabihin nun sa akin, Mawara? Marahan na tumangon dalaga. Napahinga siya ng malalim. Dahil hindi nito itinanggi ang katotohanan. Pero hindi ko gustong panagutan mo ko noon, Ivo. Ang gusto ko lang ay ibalik mo ako sa trabaho ko alang-alang sa batang dinadala ko noon sa aking sinapupunan. Ngunit naiintindihan ko kung saan nagmula ang galit mo. Nagsunod-sunod ang kamalasan ko noon. Pinalayas ako sa tinitirahan ko at nadukutan pa ako. Buti na lang nakilala ko si Nanay Presi. Galing daw siya sa amo niya sa Maynila. Ikaw siguro ang tinutukoy niya. Biglang naalala ni Ivo ang araw na yon. Galing nga si Nanay Presi sa bahay niya. Mukhang inadya talaga ng Diyos na pagtagpuin ng dalawa noon dahil naging malupit siya sa babaeng mahal niya. Parang sinasakal sa leeg si Ivo sa mga nalaman niya. Hindi niya alam ang mga nangyari kay Mawara. Nagsisisi siya sa mga nagawa niya rito. I'm sorry. Hindi ko intensyon na mangyari sa'yo ang mga bagay na yun. Ang gusto ko lang noon ay iwasan ka na at hindi na makita pa dahil labis ako nasaktan. Sinira mo noon ang tiwala ko, Mawara. Sa lahat ng tao makakagawa nun ay ikaw pa. Ikaw pa na minahal ko nun ng sobra-sobra. Nakita niya ang tuluyang pagtulo ng mga luha nito sa pisngi. Alam ko, pinagsisihan ko na yon, Sir Ivo. Kaya sana hayaan mo na kami ng anak ko na manatili rito. Saka hindi ko naman ipagkakait sa iyo ang karapatan mo sa bata. Huwag mo lang siyang ilayo sa akin. Mahal na mahal ko ang anak ko. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Siya ang naging lakas ko nung panahon na dapang-dapa ako at gusto ng sukuan ng mundo. Wala akong puso kung gagawin ko yan, Mawara. Wala akong balak na ilayo siya sa'yo. Ang gusto ko lang ay makilala ako ni Idia na ama niya. Kung ganun ipapakilala na kita sa... No need. Ako na ang bahalang magpakilala sa anak ko. Aalis na muna ako ngayon. Mamaya na ako babalik. Paalam niya kay Mawara. Dire-diretso na siyang lumabas ng bahay. Si Mawara naman ay nakatingin lang sa pinto na nilabasan ni Ivo. Kinakabahan siya sa totoo lang. Natatakot siya na baka ilayo sa kanya si Idia at hindi tumapad si Ivo sa mga sinabi nito. Ngunit kilala niya to. Mabait to kahit dati ay nagawa siyang pagtabuyan. Alam niyang nadala lamang ito ng galit noon. Nanay, umalis na po ba ang tito ng kambal? Sulpot ng kanyang anak na kumakain ng mansanas na dala ng ama nito. Tito ng kambal, nak? Pagtataka niya, marahan niyang hinila ang kamay nito sa kaniyakap. Opo, may nakilala po ako na kambal kahapon, Nay. Isaac at Isaiah po ang pangalan nila. Ang daddy po nila ay dentista raw. Nay, ang tatay ko po, ano po siya? Napakurap-kurap si Mawara sa tanong ng kanyang anak. Ngayon lang ito nag-usisa tungkol sa ama. Nanay, tinatanong po kita kung ano ang tatay ko. Doktor din po ba siya? Ang tatay mo? Wala siyang maisip na sasabihin sa anak. Idia anak, ang tatay mo. Napakagat siya sa pang-ibabang labi. Opo nga po, nanay. Ang tatay ko nga po. Paulit-ulit naman po kayo, nanay eh. Ano siya, anak? Siya yung lalaki kanina. Businessman siya. Ayaw niyang pangunahan si Ivo, ngunit kusa na niyang sinabi sa bata. Para naman kahit papaano ay mabawasan ang kasalanan niya noon. Bumabawi na siya ngayon sa mag-ama. Wala kasi siyang lakas ng loob noon na guluhin pa si Ivo dahil natatakot siya na baka hindi nito tanggapin si Idia. Pero ngayon nakita niya ang kagustuhan nito na makilala ang anak nila, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Talaga po, nanay? Tatay ko po yung Ginoo kanina? Paano po nangyari yun? Gulat na tanong nito sabay tingin sa pinto. Magsasalita pa lang sana siya nang kumaripas na ng takbo si Idia. Agad naman siyang sumunod sa kanyang anak. Naabutan pa nito si Ivo. Sandali lang po. Tatay,
Tatay ko! Dahil doon ay napahinto si Ivo. Tila nagulat pa. Subalit doon na nagsimula na mapalapit ang loob ng mag-ama. Masaya na si Mawara. Kontento na siya sa nakikita na maligaya ang bata. Na sa wakas ay nakilala na nito ang ama. Idia. Nauutal na sambit nito sa pangalan ng kanilang anak. Ang sabi po ng nanay ko, ikaw daw po ang tatay ko. Bakit po? Paano naging ikaw ang tatay ko po, Ginoo? Sunod-sunod na tanong ng bata. Lalo lang kinabahan si Mawara. Paano na lang kung magalit na naman sa kanya ang lalaki? Sinabi pa naman nito na ito na magpapakilala sa anak pero pinangunahan niya. Your mother. She's my ex-girlfriend, sweetie. Sagot nito sa bata. Nilingon siya ng anak na tila ba kinukumpirma ang nalaman. Marahan naman siyang tumango. Nakita na lang ni Mawara na nagkayakapan ng mag-ama. Narinig niya ang pigil na paghikbi ni Ivo. Nanlalambot ang puso niya sa nakikitang eksena. I'm so happy to meet you, anak. Madamdaming sabi ni Ivo sa bata matapos yumakap dito. Ako rin po, tatay. Happy. Super happy po. Kasi may tatay na rin po ako. Nag-thumbs up pa si Idia. Mas pinili na lang ni Mawara na bigyan ng oras ang mag-ama. Bumalik siya sa loob ng bahay. Doon ay napaluhan na lamang siya. Dinaluhan naman siya ni Tatay Igme. Sinabi niya sa mga ito kung sino sa buhay nila ni Idia si Ivo. Maging ang mga ito ay nagulat sa nalaman, ngunit masaya para kay Idia. Talaga raw mapaglaro ang tadhana. Ilang araw ang lumipas na natili pa rin sa hasyenda si Ivo. Si Mawara naman ay tuloy pa rin sa pagtatrabaho roon. Yun nga lang, medyo naiilang siya dahil madalas na niyang nakikita si Ivo. Kasama nito palagi ang kanilang anak. Isang araw ay abala siya sa pagsalansan ng mga prutas sa basket na dadalhin na sa Maynila. Naroon ang mag-ama niya. Ewan ba niya at doon pa talaga tumatambay ang dalawa. Pwede naman sa ibang bahagi ng hasyenda. Nanay, di ka po muna rito. Kain muna tayo ng merienda. Tawag ng anak niya, nasa kubo ang mag-ama. Mamaya na anak, hindi pa tapos si nanay rito. Sagot niya sa bata. Ang totoo niya na iniiwasan niya si Ivo. Pero kinulit pa rin siya ni Idia. Hanggang sa tumulong na sa kanya si Ivo. Ako na sir, kaya ko na to. Hindi sumagot si Ivo. Ayaw rin naman siyang pansinin. Kaya mas pinipili na lamang niyang dumistansya rito. Sa huli ay hinayaan na niya to. Mabilis ngang natapos ang trabaho nila. Ang galing naman po, tatay. Salamat po sa pagtulong sa nanay ko, ha. Sipag po ni nanay, no? Malambing na wika ni Idia. Mabilis na pinangko ito ng ama at hinalikan sa magkabilang pisngi. You're always welcome, baby. Nanay, ang sweet po ng tatay ko, di ba po? Pagbibida nito, tanging ngiti lamang ang ginawa ni Mawara. Sumagot ka naman po, nanay. Sweet po ang tatay ko, no po? Oo. Mahinang sagot niya. Hindi ko po marinig, nanay. Ano po yun? Idia Ara. Mariin na sambit niya sa pangalan nito. Doon na tuluyang napahinto ang anak niya sa pangungulit. Napanguso lang ito sa kasinulyapan si Ivo. Tatay, galit po ba sa atin si nanay? Narinig niyang tanong nito. I don't know, baby. Mabilis na inubos ni Mawara ang kinakain niyang merienda. Nangalahati lang din ang kape niya, saka siya tumayo. Tatay Igme, mauna na po akong umuwi sa bahay. Tutulungan ko pa po si Nanay Presi sa paglalaba. Mabilis na paalam niya sa matanda at nagmarcha na siya palayo. Yun nga lang, humabol sa kanya si Idia. Nanay, hindi ko po ba magpapaalam sa amin ni tatay? Parang maiiyak na tanong ng bubwit. Sa bahay na lang tayo magkita anak, maglalaba pa si nanay. Sabi niya lang. Kumilos na agad si Ivo nang marinig niya ang paghikbi ng kanyang anak. Baby. Mabilis niya itong pinangko saka hinalikan sa balikat. Bakit po ganun ang nanay ko? Bakit po parang galit siya sa akin, tatay? Bait naman po ako, ah. Humihikbing tanong nito. Napatingin si Ivo kay Tatay Igme na miski ito ay naguguluhan sa nangyayari. Apo, hindi naman galit sa'yo ang iyong ina. Kailan ba yun nagalit sa'yo? Baka pagod lang siya. Ramdam ko po na ayaw niya kami makasama ng tatay ko, lolo. Galit po siya eh. Siguro dahil sa akin kaya ganun ang nanay mo, anak. Problemadong sabi naman ni Ivo. Baka akala ni Mawara ay galit pa siya rito, pero wala na sa kanya ang nangyari noon.
dahil napagtanto niya na yun ang kapalaran niya sa unang pag-ibig. Besides, he's 35 years old. Hindi na siya katulad ng dati kung mag-isip, na hindi na muna nakikinig sa paliwanag bago siya magpasya sa isang bagay na pagsisisihan niya. Po, niaway mo po nanay ko kaya po siya galit sa atin, tatay? Sa halip na sumagot ay hinalikan na lamang ni Ivo ang pisngi ni Ilya. Pinatahan na rin niya ito. Hindi anak, gagawa ng paraan si tatay. Pagbibigay assurance niya sa bata. Effective naman dahil tamahan din to. Bumalik din sila sa pagkain ng merienda. Sa mga sumunod na araw ay sinasadya ni Ivo na bigyan ng bulaklak si Mawara, sa tulong na rin ng kanyang munting prinsesa. Para saan ba itong mga bulaklak, Ilya? Narinig niyang tanong ni Mawara sa anak nila. Para sa'yo po, Nay. Pinatas po yan ng tatay ko dun sa hardin nila sa hasyenda. Naramdaman niya ang pagsulyap sa kanya ng dating nobyo. Hindi ko kailangan ng bulaklak, anak. Hindi naman ako mahilig dito. Sa susunod, wag mo na akong bibigyan, ha? Napanguso si Ivo. Mukhang mahaba-habang suyuan ang magaganap. Tama. Plano niyang suyuin ang ina ng anak niya. Pero mukhang mahihirapan pa siya. Ramdam niya ang pagdistansya ni Mawara sa kanya mula nang makita sila ulit. Mawara. Tawag niya sa babae. Huwag ka na magdala pa ng mga ganito, Sir Ivo. Okay, if that's what you want. Siya nga pala, may family dinner kami mamaya. Walang problema sa akin kahit bukas mo na iuwi si Ilya. Madali lang naman siyang patulugin. Panatag naman ako dahil kasama kanya at ang pamilya mo. Kaswal na saad lang nito. Iuuwi ko pa rin siya. Kasama ka sa family dinner. Inaasahan ni Daddy na makakasama ka namin mamaya. Kung pwede sana na pumunta ka rin, Mawara. Halatang nagulat ito sa kaalaman na pati ito'y imbitado ng kanyang ama. Gusto lang ng parents niya na makilala ang ina ng kanyang anak. Sa tingin ko ay makakaabala lang ako, Sir Ivo. Family dinner niyo yon. Ang anak mo lang ang pwedeng pumunta. Siya na lang ang isama mo. Siya naman ang kapamilya niyo. Paliwanag nito. Napahawak na lamang sa kanyang batok si Ivo. Naisip niya na ganoon yata ang mga babae kapag nasaktan mo ng sobra-sobra. Mabilis din silang magbago. Nakatatakot kung nakamove on na. Dahil parang nangangapa ka sa dilim. Noon halos araw-araw siyang sinusuyo ni Mawara, mapatawad lang niya ito. Pero ngayon, parang ayaw na siya nitong tingnan man lang. Nasasaktan siya sa totoo lang. Para kay Ilya, sumama ka sana, Mawara. Para maging komportable naman siya sa amin. Don't worry, hindi ko na uungkatin ang totoong nangyari noon. Sabay na hinawakan niya ang mainit nitong kamay. Napapitlag pa ang dalaga. Ayos lang naman sa akin kahit malaman niyo ng pamilya mo. Ano pang magagawa ko? Nangyari na yon, Sir Ivo. At ayoko nang alalahanin pa yun, Mawara. Ikaw na nagsabi. Nangyari na. Gusto kong maging okay tayo ngayon. Para kay Ilya. At unahin mo sa pagtawag sa akin ng Ivo. Cut the sir, please. Okay, para kay Ilya. Dahan-dahan itong binawi ang kamay sa ngumiti sa kanya. Maghahanda kami ni Ilya mamaya. Susunduin ko kayo. Hindi na kailangan, Ivo. Kami na lamang ang pupunta. No, susunduin ko kayo mamaya. Giit ni Ivo. Nilingon niya ang anak nilang nakangiting pinapanood na pala sila. See you later, baby. Okay po, tatay. Mamaya po. Masayang tugon nito. Maya-maya lamang ialigaga na si Mawara dahil hindi niya alam kung ano ang pwede niyang isuot na desente para sa family dinner ng Montenegro. Nais man niyang tumanggi ay wala siyang choice kundi samahan ng kanyang anak. Wala na siyang problema sa damit para sa anak niya. Simula nang malaman ng mga magulang ni Ivo ang tungkol kay Ilya ay kung ano-ano na ang binibili lagi ng mga ito para sa bata. Napahinto lang siya sa paghahanap ng damit nang malakas na nagsara ang bintana nila na gawa sa kahoy. Nanay, may bagyo po yatang paparating. Kanina lang po ang aliwalas ng panahon. Naglakad-lakad pa nga kami ni tatay sa labas, di ba po? Daldal ng anak niya. Wala sa sariling tumingin siya sa labas. Nagsisimula na nga ang malakas na hangin. 5:00 pa lamang ng hapon ay nagsisimula ng dumilim ang paligid. Natatabunan na rin ng makapal at itim na ulap ang kalangitan. Wala pa rin si Tatay Igme at Nanay Presi. Sila lamang mag-ina ang naiwan sa bahay. Gawa lang din sa kahoy ang kanilang bahay, kaya maririnig ang kalampag ng 3 bintanang nakabukas pa. Anak, isara mo ang mga bintana. Kukunin ko lang ang mga damit nating nakasampay sa labas. Utos niya kay Ilya. Sige po, nanay. Pandoy, dali, pasok ka. Baka madala ka ng hangin. Tawag pa nito sa aso.
Sa isang iglap lamang ay lumakas pa ang hangin habang isa-isa namang dinadampot ni Mawara sa damuhan ang kanilang mga damit na nasa limpad kanina. Ilang segundo lang nakalipas ay may maliliit na kamay na ang tumulong sa kanya. "Idia, pumasok ka na sa bahay, kaya ko na to." Sigaw niya. May kalayuan naman sa bahay nila ang mga punong kahoy, ngunit delikado pa rin talaga sa loob lalo na kung ganito kasama ang panahon. "Tulong po kita, nanay, para mabilis po kayo matapos." Nagsimula ng umambon, kaya nagmamadali niyang dinala sa loob ng bahay ang nadampot nilang damit. "Doon na tayo sa loob, Idia anak, bilis!" Bago pa man sila makaalis mula sa kinatatayuan nila ay nakarinig na sila ng sunod-sunod na yabag. Tumatahol din ang alaga nilang aso. Natigilan si Mawara nang bumungad sa kanya si Ivo na sakay ng kabayo. Pagkarating nito sa tapat ng bahay nila ay agad-agad itong bumaba. "Mawara!" Sigaw nito sa pangalan niya. Nakalapit na agad sa kanila ang lalaki sabay buhat sa anak nila. Hinawakan din siya nito sa palapolsuhan niya. "Teka lang Ivo, saan mo kami dadalhin?" Nagkatakang tanong niya. "Doon muna kayo sa hasyenda." Mabilis na sagot nito. Pinauna siya nitong makasampa sa kabayo, saka ipinwesto sa unahan niya ang kanilang anak. Agad niya itong niyakap. Hinubad ng binata ang suot nitong jacket. Ipinatong nito sa anak nila para hindi masyadong maulanan. "Tatay, ang aso ko pong si Pandoy." "Susunod siya sa atin, anak. Huwag kang mag-alala." Napahigpit ang yakap ni Mawara kay Idia. Lalo na nang sumampa na rin si Ivo sa kabayo sa likuran nilang mag-ina. Malaking tao ito, kaya't hindi na siya nagtaka na pareho na silang mag-ina na niyayakap nito, saka pinatakbo na nito ang kabayo. Totoong sumunod nga rin ang asong si Pandoy. Malapit na sila sa hasyenda nang tuluyang bumuhos ang ulan. May nakaabang na roon sa kanila. Isang lalaki na kamukha ni Ivo ang bumuhat kay Idia. Siya naman ay muling inalalayan ni Ivo. "Salamat." Nahihiyang usal niya. Naramdaman niya ang kamay nito sa likod niya at iginiya siya papasok ng mansyon. "Pahingi po ng bimpo," ani Ivo sa mga kasambahay. "Mawara!" Boses yun ng tatay Igme at nanay Presi niya. Dinaluhan sila ng mag-asawa. "Anak, ayos lang ba kayo ni Idia?" Nag-aalalang tanong sa kanya ni nanay Presi. "Ayos lang ho kami, Nay. Buti't narito po kayo." Anya. "Ay oo, pinapirmi na kami dito ni na Sir Ivo nung magsimulang sumama ang panahon. Uuwi sana kami para sunduin kayong mag-ina pero si Sir Ivo na ang nagpresenta." Nagsara na nga po agad kami ni Idia ng mga bintana dahil biglang sumungit ang panahon. Napapitlag siya nang may nagbalot sa kanya ng bimpo. Napatingin tuloy siya kay Ivo. "Doon na muna kayo sa kwarto ng anak natin, Mawara. Magpalit kayo ng damit." Sabi nito, basta na lamang binuhat ulit ang kanilang anak. Nakangiting tinanguan lang siya ni na Tatay Igme at Nanay Presi. Marami pang tao sa may salas na hindi na niya pinansin pa. Dinala nga sila ni Ivo sa kwarto nito. Siya tuloy ang nahihiya sa kadahilanan na naaabala niya ito. "May mga damit dyan si Idia sa cabinet. Tingnan mo na lang, Mawara. Manghihiram lang ako sa kapatid ko ng damit para sa'yo." Anang binata. Gustuhin man niyang tumanggi ay mabilis na itong nakalabas ng silid. Inasikaso na lamang niya si Idia bago pa man ito magkasakit. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay may kumatok sa pinto. Bumungad sa kanila ang nag-iisang kapatid na babae ni Ivo, si Ina. "Ikaw si Mawara, tama?" Nakangiting tanong nito. "Oo, ako nga po, senyorita." Magalang na tugon niya rito. "Huwag mo na akong tawagin pang ganon. Sa tingin ko'y malapit na rin kayong ikasal ng kuya ko. Huwag lang ngayong taon dahil baka magwala ang bunso naming kapatid. Tawagin mo na lang akong Ina." Malumanay na sabi nito, sabay bigay sa kanya ng isang paper bag. "Salamat sa damit, Ina." "No worries. Ako na munang bahala sa pamangkin ko. Pwede kang maligo muna sa banyo." Tanging ngiti lamang ang naitugon ni Mawara sa babae. Habang naliligo nga siya ay naalala niya ang biglaang pagdating kanina ni Ivo sa bahay nila. Hindi niya yun inaasahan. Alalang-alala to sa kanila. Imposible naman na may nararamdaman pa siya sa akin. Anya sa sarili. Sa banyo na siya nagbihis saka lumabas. "Mawara, pwede ba tayong mag-usap?" Muntik na siyang mapatili nang sumulpot sa harapan niya si Ivo. "Sorry, nagulat ba kita?" "Hindi naman. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin, Ivo?" "It's about us, Mawara." "May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Hindi ba tapos na tayo sa paksang yan?" "Hindi pa." Mariin na saad ni Ivo. Napaatras siya nang magsimula itong humakbang palapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa kamay. Ang sumunod na nangyari ang mas ikinabigla niya. Mahigpit siyang niyakap ni Ivo.
Dinig na rin niya ang mabilis na pintig ng puso nito. Ivo. Galit na galit ako sa iyo noon, Mawara. Dahil lang sa trip to Italy, nagawa mo akong lokohin. Handa na akong hingi ng mga kamay mo nun para pakasalan ka. Pero nauwi lang sa wala ang pangarap ko na para sana sa atin. May hinanakit na paliwanag nito. I'm sorry, Ivo. Nahihiyang usal naman niya. Kahit na paulit-ulit siyang mag-sorry kay Ivo ay gagawin niya. Basta makuha niya lamang ang kapatawaran nito. Alam kong umiiwas ka sa akin, Mawara. But please, wag mo nang gawin yun. Matagal na kitang napatawad. Lahat ng ginawa mo noon ay kinalimutan ko na. Ayokong mabuhay na punong-puno ng hinanakit at galit sa puso. Kung gusto mong bumawi, manatili kayo ng anak natin sa tabi ko. Nagsusamamang sambit nito, dahilan kaya napaluha siya. Ivo, ang mapatawad mo ako ay sapat na sa akin. Pero ang bumalik ako sa piling mo ay kalabisan na. Ang anak na lang natin, wag na ako. But I'm still in love with you, Mawara. Oo, kalabasan ang hinihiling ko. Pero kailangan ko kayo ni Idia. Please, Mawara. Kumalas ito mula sa yakapan nila. Ikinulong ang magkabila niyang pisngi. Don't let past mistakes hold you back from moving forward. Dahil ako nalampasan ko na yun. Sana ikaw rin. Wala akong ibang minahal sa nagdaang mga taon dahil alam ko sa puso ko na ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Katulad niya ay lumuluha na rin si Ivo. Nakikita niya ang pamilya na nakislap sa mga mata nito na ilang taon niyang hindi nakita. Alam niya sa puso niya kung gaano rin naman niya kamahal ang binata. Lagi niya itong naiisip dahil sa anak nilang si Idia. Pero bakit hindi mo ako hinanap, Ivo? Dahil sa pride. Pero nang muli kitang nakita, bigla yung natunaw. Sabi ko sa sarili ko, handa akong lunukin ng pride ko dahil mas mahalagang pagmamahal ko sa'yo. Kaya please, magsimula ulit tayo, Mawara. Hindi pa naman huli ang lahat. Kung binibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na hindi ko sasayangin, Ivo. Sige, payag ako magsimula ulit tayo. Patutunayan ko sa'yo na hindi lang isang laro ang pagmamahal ko sa'yo dati. Patawarin mo ako kung pinatulan ko noon ang pustahan namin. But I swear, minahal talaga kita. Sinabi ko rin sa'yo noon na umurong na ako sa pustahan namin dahil mahal na kita. Pumayag ang mga katrabaho ko noon pero ibinigay pa rin nila ang plane ticket sa akin dahil nabili na raw nila. Kaya wala na akong nagawa kundi tanggapin yun. Nung narinig mo ang usapan namin tungkol sa pustahan, matagal na yung tapos. Iniabot lang nila sa akin ang ticket. Patawarin mo sana ako, Ivo. Umiiyak at mahabang pahayag niya. Muli siyang ikinulong sa mga bisig nito. Thank you, Mawara. Thank you for telling me that. Kung pinakinggan lang sana kita noon, matagal na sana tayong buo ng pamilya natin. I'm sorry to kung hindi ko nagawang ipaglaban ng pagmamahal ko sa'yo dahil sa galit ko. We will start over, okay? Kalimutan na natin ang nakaraan. Mahigpit na yumakap lamang siya pabalik dito. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Puntahan na natin sa baba si Idia. Nahihiya pa yung kina mami at daddy. Hinaplos niya ang pisngi ni Ivo. Nginitian niya rin to. Sige, maupo ka muna sa kama at hintayin ako. Mag-aayos lang ako. Wika niya. Humiwalay naman si Ivo sa kanya. Mabilis niyang sinukulay ang kanyang buhok para matapos agad siya. Nang gabing yon ay natuloy naman ang family dinner nila. Pansamantala din silang nanatili sa mansyon ng Montenegro. Sa kadahilan na malakas pa rin ang ulan sa labas. Nasa balkonahe sila kinaumagahan. Kasama ni Mawara ang magkapatid na Montenegro. Maging ang mga anak nito. Kailan kaya titila ang ulan? Matutuloy kaya ang kasal ni nanay at tatay, Kuya Isaac? Narinig ni Mawara na tanong na Isaya. Ito raw yung walang ngipin sa gitna, sabi ng anak niyang si Idia. Talagang makikilala pa rin nila ang kambal. Kahit umulan pa, matutuloy pa rin ang kasal namin. Ikaw talaga, anak. Mas worried ka pa kaysa kay daddy, ah. Komento ng ama ng mga itong si Imar. Napalingon naman si Mawara sa katabi niyang nakaupo nang hinalikan nito ang kamay niya. Kamusta pala ang naging buhay mo rito, Mawara? Bigla ay tanong ni Ivo. Maayos naman, katuwang ko naman si Nanay Presi. Kundi dahil sa kanila, baka matagal na akong patay. I'm sorry again, Mawara. Nagalit lang ako nun. Hindi talaga maganda ang pangunahan ka ng galit sa dibdib. Pwede ka ring makasakit ng damdamin ng ibang tao. Or pwede ring sa isang iglap, mawala ang mga taong pinakamamahal natin. Ivo, sa tingin ko yun talaga ang kapalaran natin. Nope. Ang kapalaran ay hindi ang nagtatakda sa ating buhay, kundi ang ating mga desisyon at pagkilos, Mawara. Sinalubong niya ang nagsusamamang mga mata ni Ivo. Napangiti na lamang siya hanggang sa sumulpot ang kanilang anak. Nanay, bati na po kayo ng tatay ko po.
Nakangusong tanong ni Idia. Natawa naman ang ama nito saka binuhat ang bata para paupuin sa kandungan nito. What do you think, baby? Sa tingin ko nga po, hindi nagalit ang nanay ko po. Inosenteng anas nito. Tiningnan pa nga siya. Baka ang ibig mong sabihin ay kung hindi nagalit sa nanay mo ang tatay mo, anak. Naiiling na usal ni Mawara. Ay, si tatay ko po pala ang galit. Bakit po? Wala yun, anak. Hindi nagalit si tatay. Pag-aalo nito sa anak nila. Lumapit na rin ang kambal para makipagkwentuhan sa kanila. Nang humupa na ang ulan ay saka sila bumalik sa kanilang bahay. Sumama sa kanila si Ivo. May mga bagay na inayos pa na nilipad ng hangin. Mawara? Tawag sa kanya ng lalaki. Nilingon niya ito. Bakit, Ivo? Pagkatapos ng kasal ng kapatid kong si Imar, ibabalik na ako sa Manila. Mabuti yan. Alam kong busy ka sa trabaho mo ron. Pero sasama ba kayo sa akin ni Idia? Nabigla siya sa naging tanong nito. Ivo. Hinawakan ni Ivo ang kamay niya. Marahan na pinisil pa nito. Sige na, Mawara. Tingnan mo. Naunahan na ako ng bunso naming kapatid. Kasal na rin si Ina sa asawa niyang kapitan ng cruise ship. Ako na lang ang naiwan na single sa pamilya namin. Nahihiyang sambit nito. Gets na agad ni Mawara ang nais ng binata. Hindi ka ba nabibigla sa mga desisyon mo, Ivo? Hindi, Mawara. Pagdating sa inyo ng anak natin may pinalidad ng desisyon ko. Saka hindi ko kayang iwan kayo rito ni Idia. Ikaw ba, nagdadalawang isip ka ba sa akin? Mahal kita, Ivo. May tiwala ako sa'yo. Kung ano man ang desisyon mo sa buhay ay lagi kong rerespetuhin. Kung yan ang gusto mo ay sige, sasama kami ni Idia sa'yo. Pero, pabitin na sagot ni Mawara. Pinasadahan pa niya ng tingin ng paligid. Pero ano? Gusto kong ikasal tayo rito, Ivo. Dito ako nagsimula ng bagong buhay ko kasama ang anak natin. Saka dito rin pinanganak si Idia. Matamis nang ngumiti si Ivo sa kanya saka siya hinalikan sa noo. Dito rin naman ako pinanganak, lumaki at nagkaisip. Salamat sa pagpapahalaga sa lugar na pinagmulan ko, Mawara. Anang lalaki at niyakap siya ng mahigpit. Nanay, tatay, ako rin po, gusto ko ng hug. Bulalas ng anak nila. Sumiksik ang bata sa gitna nila. Natatawang binuhat na lamang ito ni Ivo para mayakap nila ng maayos. Nang araw ding yon ay namanhikan sina Ivo kina Mawara. Naging maayos naman ang usapan. Masaya na malungkot ang mag-asawang Presi dahil sasama na kay Ivo ang mag-ina sa Maynila. Inofera ni Ivo ang mag-asawa na sumama sa Maynila ngunit ayaw na mag-asawa dahil nasa hasyenda na raw ang buhay ng mga to. Kaya nagdesisyon sila na dadalasan na lamang nila ang pagbisita sa hasyenda. Ngunit hindi naman agad sila maikakasal kahit gustuhin man nila dahil naniniwala ang matatanda roon sa sukob. Ang ending ay ang panganay na anak ng Montenegro pa ang maghihintay. Napagdesisyonan ulit ni Mawara at Ivo na manatili na muna silang mag-ina sa Santa Maria. Pagkatapos ng kasal ng bunsong kapatid ni Ivo ay bumalik na sa Maynila ang binata. Iniwan lang nito ang cellphone kay Mawara para may komunikasyon pa rin sila. Kasalukuyan namang nagsasampay si Mawara ng mga nilabhan niyang punda ng unan at iilang kumot. Habang nagsasampay ay naririnig niyang kumakanta ang anak niyang si Idia. Nakaupo ito sa papag na naroon sa labas ng bahay. Kailangan mo ba ng tulong, miss? Tanong ng isang lalaki. Ay nako, hindi na. Natigilan siya nang makilala ang boses nito. Ivo? Tama nga siya na si Ivo ang nagsalita. Ngumiti ito sa kanya saka siya mabilis na hinalikan sa pisngi. Inagaw ang pundang isasampay pa lang sana niya. Nagulat ba kita? Slight. Teka, kailan ka dumating, Ivo? Ngayon lang. Naglakad-lakad lang ako para i-surprise kayo ng anak natin. Hindi pa ako napapansin ni Idia. Busy siya sa pakikipaglaro kay Pandoy. Nakangiting sambit nito. Sabay sulyap sa batang nakadapa sa papag. Kadarating mo lang pala. Ako na riyan, Ivo. Magpahinga ka na lang muna dun sa tabi ni Idia. Tinapos na muna nito ang ginagawa. Nabigla pa siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Ivo? I missed you. Kayo ni Idia. Bulong nito sa tenga niya. Dapat next week pa ang balik ko rito pero napaaga ang uwi ko dahil miss ko ng dalawa kong anghel. Ikaw din, miss na namin. Dapat pala, matagal na kitang dinala rito sa Santa Maria, sweetheart. Hiyang ka pala rito eh. Mas lalo kang gumanda kahit may Idia ka na. Tigilan mo nga ako, Ivo. Binubola mo na naman ako. Saway niya sa nobyo. Hindi siya nakapalag nang sinial siya nito ng mariin na halik. Wala naman siyang reklamo sa bagay na yon,
Nagpaubaya lang siya kay Ivo hanggang sa pareho na silang kinapos ng hangin sa dibdib. May pasalubong pala akong dala. Kainin na natin bago pa hinanggamin. Anyaya nito at hinila siya patungo sa papag. Hi, Idia. Napabalikwas ng bangon ang bubwit nang makita nito ang ama. Tatay ko! Masayang sigaw nito na bigla na lamang tumalon. Mabuti na lamang ay mabilis itong nasalon ng ama. Anak naman, wag mong gagawin yun ulit. Gusto mo yatang matulad sa pinsan mong si Isaiah na wala nang ngipin sa harap. Pabirong usal ng tatay nito na ikinatawa niya. Sa hindi kalayuan ay nakita ni Mawara ang dalawang paper bag kaya nilapitan niya ito sa kakinuha. Amoy na amoy agad niya ang pizza. Bumalik siya sa mag-ama niya na nasa kanya na pala ang atensyon. Meron din kina Tatay Igme at Nanay Presi. Dinaanan ko na sila kanina sa taniman. Anito, pareho na silang umupo sa papag. Si Mawara naman ay isa-isa nang inilabas ang mga pagkaing dala nito. Kamusta, Pandoy? Binabantayan mo bang munti mong amo? Tumahol lang ang aso. Tatay, mayroon po bang french fries? Tanong ng anak nila na sumisilip sa paper bag. Of course, baby. Yun pa ba makakalimutan ni tatay? Favorite yun ng Idia namin eh. Magiliw na sagot nito kay Idia. Yay! Salamat po, tatay ko. Napapangiti na lamang si Mawara. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya ang ganitong senaryo. Na makikita niya ang sarili niyang masaya hindi lamang dahil kasama niya ang anak niya si Idia, kundi ang makita rin na kasama nila ang ama nitong si Ivo. Tunay na ang buhay ay puno ng sorpresa. Isang taon pa ang lumipas bago dumating ang nakatakdang panahon para sa pag-iisang dibdib ni Mawara at Ivo. Garden wedding na sa hasyenda mismo ginanap. Saksi sa kanilang kasal ang pamilya nila at mga kaibigan, pati na ang mga trabahante ng pamilya Montenegro. Flower girl ang anak niyang si Idia. Ang pinsan nitong si Isaiah ang ring bearer nila. Dahil wala masyadong kaibigan si Mawara, ay puro mga kaibigan ng kanyang groom ang naging maid of honor at bridesmaid. You are the love of my life, my everything. I vow to cherish, honor and love you, now and forever. Madamdaming sambit ni Ivo sa kanya sa harap ng lahat ng saksi sa pag-iisang dibdib nila. I promise to love you, to support you, and to encourage you through all of life's ups and downs, Ivo. Ganting wika naman ni Mawara. May you be blessed with happiness, health, and prosperity in your life together. You may now kiss your bride. Masayang anunsyo ng pari. Dahan-dahan nang itinaas ni Ivo ang suot niyang belo. Sinapon nito ang kaliwang pisngi niya saka siya masuyong hinalikan sa mga labi. Masigabong palakpakan ang maririnig sa hardin ng Hacienda Montenegro. Nanay, may gift po kami ni na Kuya Kambal. Maligalig na pahayag ng anak nila sabay takbo nito sa mesa ng mga tito at tita nito. Ano raw yun? Nagtatakang tanong ni Mawara sa kanyang asawa. Nakagapos ang mga braso nito sa kanyang bewang. May gift daw sila ng pinsan niyang Kambal, mahal. Nakangiting tugon nito. Ayoko, Isaiah. Kayo na lang ni Idia. Napatingin sila sa pinanggalingan ng sigaw ng isa sa Kambal. Nakita nilang hinihila ito ni na Idia at Isaiah sa magkabilang braso. Nagpupumiglas ang bata. Anong ayaw mo, kuya? Nag-practice pa tayo para kina Tito Ivo at Tita Mawara. Tara na kasi. Paalala ng kakambal nito. Ang mga magulang nito ay natatawa na lamang. Nag-practice daw sila ng ano? Naaaliw na tanong ni Mawara sa asawa. Naramdaman niya lamang ang paghalik ni Ivo sa balikat niya. Let's see. I heard na si Kisses ang nagturo sa kanila eh. Anito. Anong tinuro ni Kisses, Ivo? Just wait for it, mahal. Tatay, nahihiya po ako. Reklamo ni Isaac na para bang nahingi ng saklolo sa ama nito. Aba anak, wala sa pamilya nating Montenegro ang nahihiyang ipakita ang talento. Sige na, naghihintay ang bagong kasal. Sagot ng ama nitong si Imar. Napipilitan man ay wala naman itong nagawa. Mas hinila pa ito ng kapatid at pinsan. Nanlaki ang mga mata ni Mawara nang nagpatugtog ng pamilyar na kanta ang kapatid ng asawa niya. Lahat sila ay napatayo nang magsimula ng sumayaw ang 3 bibong bata sa salo ng kantang dayang-dayang. Lahat tuloy sila ay napapasabay na rin sa pagsayaw. Ikembot mo pa, Isaac. Gayahin mo ang kakambal mo si Isaiah. Cheer up ng tatay ng kambal. Loko talaga tong si Imar. Mas nahiya tuloy ang pamangkin ko. Komento ni Ivo. Hayaan mo na, mukhang nag-e-enjoy na rin naman si Isaac. Nakangiting sambit niya. Masayang pinapanood lamang nila ang sayawan ng 3 bulinggit na kay cute.
Naging most memorable tuloy ang kasal ng panganay na anak ng mag-asawang Montenegro na siyang panghuling ikinasal sa pamilya. Naging masaya ang pagsasama ni Mawara at Ivo sa piling ng anak nilang si Ilya. Mas lalo nilang minahal ang isa't isa sa ikalawang pagkakataon. Alam ni Mawara na hindi pa ito ang wakas ng kanilang istorya dahil sigurado siya na may mga pagsubok pa na darating sa buhay nila ni Ivo. At handa silang harapin mag-asawa ang panibagong pagsubok na darating sa hinaharap. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.